News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa bilang na 11,588 criminals ang naaresto ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG mula sa kanilang mahigit 10,000 operasyon sa taong 2023. Sa bilang na ito, 54 na lider at 442 na miyembro ng criminal gangs ang kanilang naaresto ayon sa pahayag ni CIDG Chief Major General Romeo Caramat Jr. sa idinaos na 71st Founding Anniversary Rites sa Camp Crame sa Quezon City ngayong araw, January 19. Liban dito, nasa 125 na mga miyembro ng communist at local terrorist group ang kanila ring nahuli noong nagdaang taon. Aniya, nakapaghain na rin sila ng 9 na terrorism financing cases laban sa mga ito. Samantala, aabot naman sa 3.9 million pesos ang halaga ng bet money ang nakumpiska ng CIDG para sa kumpanya nito laban sa illegal gambling. Nagbabala si Senator Risa Hontiveros na mas lalong makakasama sa ekonomiya ng Pilipinas ang ginagawang pagsulong sa charter change. Nagbanggit si Hontiveros ng mga pag-aaral kung saan lumalabas na hindi pagbabago ng saligang batas ang unang nasa isipan ng Commerce Chambers para makahikayat ng foreign investment sa bansa. Git ni Hontiveros, ang mga polisiya, implementasyon ng batas at pagsawata ng korupsyon at bürokrasya ang siya higit na makakatulong para lumuwag ang takbo ng negosyo sa bansa. Para sa senador, sapat na ang mga kasalukuyang batas sa Pilipinas para paunlarin ang ekonomiya. Samantala, nagbitaw ng salita si Senator Juan Miguel Zubiri na magbibitaw siya sa pwesto bilang Senate President sa oras na makalusot sa Senado ang political amendments sa CHA-CHA. Nilalayo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na makalikom ng 3 trillion pesos ngayong taon, higit na mataas sa 2.6 trillion total collections noong 2023. Bilang simula, nagsagawa ang ahensya ng 2-day Nationwide Tax Compliance Verification o TCVD mula January 18 to 19, 2024. Nagtungo ang mga BIR officers sa iba't ibang negosyo at lugar ng kalakalan upang ipaalam sa publiko ang mga impormasyon sa tamang pagbabayad ng buwis. Layunin ng TCVD na pataasin ang tax compliance sa buong bansa kasabay ng regular na tax mapping. Saad ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bibigyang diin ng ahensya ang Excellent Taxpayer Service. Ipinangako ni Lumagi na ipagpapatuloy ng BIR ang implementasyon ng mga enforcement activities tulad ng paghuhuli sa mga individual na kasangkot sa illicit trade. Umakyat na sa mahigit 270,000 katao sa Davao Region ang apektado ng pag-ulan at pagbaha sa sanhi ng shear line batay sa inilabas na datos ng Office of Civil Defense o OCD ngayong araw, January 19. Tinatayang 36,000 displaced individuals ang kanilang naitala kung saan mahigit 4,000 pamilya ang tumutuloy sa evacuation centers habang paakyat sa 6,000 pamilya naman ang nagpapatila sa ibang lugar. Sa death toll ng OCD, umakyat na sa 9 ang naitalang patay mula sa naganap na landslide sa Moncayo, Davao de Oro matapos ma-recover ng rescuers ang 2 pang mga bangkay sa isinagawang search and rescue retrieval operation. Suma total, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng tulong ang naipaabot na ng pamahalaan sa mga nasalanta. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Positive target, sir. I repeat, positive target. They know no boundaries and limits. In the jungles of Mindanao, there lie the child warriors ready to be deployed to sow terror. Pinakarga ka ba nila ng baril? Tinuruan ka nila? Tinuruan, sinabi nila, kung gusto mo makauwi, hindi ka makauwi ng buhay. Determined and prepared to die, how did the Army manage to uncover the sad plight of the innocent souls and counter the savagery of the extremists? Bundi Sawadyan is considered as the most notorious Abu Sayyaf because his actions is always aligned with the ISIS. He was the one making the bombs. Paano nyo sinundan si Sawadyan? Baka sumisikip yung space niya sa Sulu. Pumunta siya dito, hoping na baka mas maluwag dito. But sa tingin ko, nagkamali siya. Join Cesar Soriano as he seeks to unravel the dreadful effects of terrorism in Mindanao. In his 4-part series, Sakamay ng Terorista. Magandang Gabi Pilipinas, starting this Sunday, January 21, 5:15 to 6:15 p.m. on PTV.
At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.